po sa ating lahat. Tunay nga ng ating Diyos ay mabuti at kasama natin siya ano man ang mangyari. And mismong si Lord sinabi niya sa Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same today, yesterday, and tomorrow. So, kailangan i-declare natin sa mga buhay natin. Ang ating Diyos ay unchanging, ang ating Diyos ay all-powerful. And today, tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, oh God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me.
of the goodness of God. Yeah. So my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, yes you are, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, oh God. Yes, Lord God. You are here in this place, Lord God. You are working in our hearts, Lord. Tunay nga, Panginoon, na your words and your promises are true, Lord, na pwede naming panghawakan each and every day. Lord, help us to move forward with you, Lord. Hallelujah, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 My God, you are here in our hearts, oh God. Oh, thank you, Lord. Yes, oh Lord. We hold on to you, Lord God. Hallelujah. Yes, oh Lord. Thank you, Jesus, Lord. For we know, Lord, that you are always with us, Lord God. Hallelujah. Nothing is impossible with you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're so good and you're so great, Lord. We love you so much, Lord God. We bring you back all the glory and praises that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Good day to all! Welcome to our online service. Kumusta na po kayo mga kapatid? Hope and pray that all of us are in good condition and by the grace of God, naniniwala po ako na tunay ngang pinagpala tayo and His favor is upon us. Kung meron kang katabi ngayon, pwedeng pakisabi po, God has a great plan in your life. Yes, may magandang plano si Lord sa buhay mo. May mga pagsubok man o krisis tayong pinagdadaanan, mabuti pa rin ang Diyos. Pakisabi po sa katabi mo, mabuti ang Diyos. At yan po yung gusto niyang ipakita sa bawat isa sa atin sa mga panahong ito. My prayer for you today is that may the Lord open our eyes to the things He wants us to see. For our topic for today is about seeing the unseen or seeing the invisible. Yan. Tingnan po natin ngayon sa 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Sa Tagalog po, babasahin ko po. Ang sabi po dito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming spirito araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Tayo po bilang mga Kristiyano,
tayo po ay, ang buhay po natin ay umiikot sa dalawang spheres. At ito nga po yung the unseen and the seen world. Yan. Our physical existence or outer reality, ito po yung physical na nakikita po natin sa atin pong paligid. At yun naman pong isa ay yung spiritual existence or inward reality. Dito po sa binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18, si Paul po ang may sabi nito kasi nga siya mismo naranasan din po talaga niya na mahirapan yung kanyang physical na pangatawan because he was persecuted, di ba alam naman po natin, at pero kahit na nasasaktan siya, kahit na nanghihina yung kanyang katawang lupa, nasasabi niya pa rin kasi certain po siya, sigurado po siya na yung kanya pong spirito ay patuloy na pinalalakas ng atin pong Panginoon. Through the Holy Spirit, yung ministry po ng Holy Spirit na sumasa kanya. Ito po yung nagbigay sa kanya ng assurance na kahit na nahihirapan siya physically, pero alam niya hindi siya pinababayaan ng Diyos. Katulad din po natin sa panahong ito. Tayo po ngayon, di ba? Alam naman po natin yung nangyayari sa atin, sa paligid po natin. Hindi maiwasan talaga na masaktan tayo, hindi maiwasan na talagang manghina. Hindi lamang po yung kalooban natin, kundi maging yung physical body natin. Yan. Kasi nga, nasa katawang lupa po tayo, di ba? At ang katawang lupa po natin ay talagang dumaranas ng kahinaan. Yan. Sabi nga death is a fact of life. Dumarating talaga ito. Yan, na magugulat na lang tayo. Sabi nga, unti-unti talagang makakaramdam tayo ng panghinak, lalong-lalo pa kung nagkakaedad tayo. Di ba? Marami tayong ginagawa na talagang siyang nakakapagpahina ng atin pong pisikal na pangatawan. Pero ito po yung nais natin sa panahong ito na talagang makita natin yung kahalagahan ng ministeryo ng Holy Spirit sa buhay natin. Although our flesh is in a slow process of aging, yan, at hanggang dumating nga, katulad sabi ko po sa inyo kanina, hindi maiwasan talaga na yung physical natin ay manghina. Pero salamat, yan, dahil the Bible encourages us. Ito po, pakisabi nga po sa katabi mo, look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Huwag ho daw natin ituon ang ating mga mata sa mga nakikita, bagkos dun po sa mga hindi nakikita. At ngayon po, yun po yung ating pag-uusapan mga kapatid sa oras na ito. Kasi dito po sa Biblia, meron pong isang insidente dito sa pamagitan po ni Prophet Elisha, makikita po natin yung isang nangyari sa kanya na kung saan binuksan ng Diyos yung kanyang spiritual na mata, maging nung kanya pong servant, na mamaya babasahin po natin yung sa 2 Kings chapter 6, na talagang makikita po natin na talagang makapangyarihan ang atin pong Diyos. Because truly, the Bible tells us that there is a whole unseen world around us. Yan. Kaya nga po sinabi sa 2 Corinthians 4:18 ituon ang mga mata sa mga bagay na di nakikita. At yun po yung pag-uusapan natin sa mga oras na ito mga kapatid. Pero bago ko po ituloy, pwedeng manalangin po muna ulit tayo. Yan, manalangin po tayo at atin pong hinging patuloy ang gabay ng Panginoon sa oras na ito. Yes, Holy Spirit, patuloy namin hinihiling ang pangunguna mo po sa amin sa oras na ito. Alam po namin na gusto mo na talagang maging bukas ang aming pong mga mata sa mga bagay na gusto mo pong ipakita sa amin. Kaya narito po kami. Salamat po sa pangunguna mo sa aming pong kalagitnaan at naniniwala kami na ang mensahe mong ito sa amin ay magbibigay talaga ng kalakasan para sa bawat isa sa amin. Ano man Lord ang pinagdadaanan ng bawat isa, salamat dahil ang kapangyarihan mo na sumasa amin ang magbibigay sa amin ng kalakasan para magpatuloy sa anumang nais mo na ipagawa sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa at ikaw, O Diyos, ang talagang maitaas sa amin pong kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, amen. Okay, so sige po, buksan natin ng 2 Kings chapter 6, verses 8 to 33. Although hindi po natin babasahin yan kasi medyo mahaba po yung kwentong yan, pero napakaganda po nito at gusto ko po na talagang maging malinaw po sa atin yung mensahe ng Diyos sa atin. So background lang po ha, si King Joram ng Israel ay
Siyempre, alam naman po natin, ang bansang Israel nung panahong yon talagang maraming gustong sakupin sila. At ang isa na nga doon po ay ang Syria. Yan, si Haring Aram, na kung saan gusto niya talaga na masakop itong Israel. Kaya lang, ang pinagtataka ng haring ito, sa tuwing sila po ay aatake sa Israel, ay lagi silang nauunahan ng Israel. Kumbaga, laging ready ang Israel. Kaya nga naisip niya, baka merong spy, yan. Baka merong tiga roon sa kanila na nandito sa atin na sinasabi kung ano man yung plano na dapat na gawin. Yan. Pero hindi nila alam, may isang propeta doon po sa lugar nila. At ito nga po ay si Elisha, na siyang nagbibigay ng information. Yan. Dito po pumapasok yung tinatawag na divine knowledge and divine vision. And Elisha, si Elisha po, Prophet Elisha, siya po yung nagbibigay o nagbibigay ng informasyon sa hari ng Israel. At nung nabalitaan, kasi nagtanong na nga itong yung hari ng Syria, na bakit ganon. So nalaman niya na talagang reason pala ay si Prophet Elisha. So ang ginawa nila ay nagplano sila, pupunta sila sa lugar nila Elisha at sasakupin sila. Ibig sabihin, huhulihin si Elisha at gusto siyang patayin. So ganun po yun nangyari. Isang araw, one morning, ito pong servant ni Elisha ay sumilip sa bintana at na-discover niya na yung bahay nila ay punong-puno ng mga nakapaligid yung army ng Syria. At syempre, katulad din siguro niya tayo na pag ganun ang nangyari sa atin, di ba magpapanik tayo. Yun talaga andun yung takot. So tingnan po natin, basahin po natin sa 2 Kings chapter 6 verse 15. Ito po yung sabi nung servant. Sa verse 15, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niyang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Guro, paano tayo ngayon?" Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila." At siya'y nanalangin, "Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Verse 18 po, nang salakayin sila ng mga tiga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, "Yahweh, bulagin po ninyo sana sila." At binulag nga ni Yahweh ang mga tiga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, "Hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." At sila'y kanyang dinala sa Samaria. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo, "Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin." Nang sila'y makakita, binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga tiga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itinanong kay Eliseo, "Papatayin ko ba sila?" Sumagot siya, "Huwag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan, sila pa kaya? Sa halip, pakanin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari." Nagpahanda ng maraming pagkain ng hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria. Saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga tiga-Syria sa lupain ng Israel. Diba? Napakagandang kwento kung atin pong talagang babalik-balikan. Itong kwentong ito, talagang mamamangha po tayo. Yung dating kaaway nila, di ba? Biglang naging kakampi nila. Yan, kasi nga may ginawang himala ang Diyos sa kanila. So ang tanong ngayon, what do we learn from this story? Bakit po natin pinag-uusapan ito? Brothers and sisters, the central theme of the story is the ability to see. Ito po yung gusto ko na pag-aralan natin ngayon. Yung kakayahan nating makakita. Yan. Kasi sa panahon pong ito, nais po ng Diyos na buksan yung ating po mga spiritual eyes at talagang makita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng mga natural na mga mata.
Yan. At dito po sa storyang ito, meron pong 3 bagay na gustong ipakita sa atin si Lord na hindi ho natin nakikita with our natural eyes. Yan. So, mga kapatid, I believe na sa oras na ito ay patuloy talaga na kakausapin tayo ng Diyos. Kasi marami po talaga sa mga panahong ito na hindi lamang takot yung nararamdaman natin sa mga nakikita natin. Yung mga napag-aralan natin last 2 weeks ago, di ba? It's about yung hearing ear natin, yung mga naririnig natin. Ngayon naman po, yung tungkol po sa mga nakikita natin. Yan. So, tingnan po natin ngayon, itong 3 bagay na ito na gustong ipakita sa atin ni Lord. At nawa sa oras na ito ay talagang hindi nyo lang pakinggan ang mensaheng ito, kundi unawain po natin. Kasi ito po yung totoo na gusto ng Diyos na makita po natin. So the first unseen thing is God's presence. Yun po yung una. Hindi nakikita, pero nandito po. Yan. Alam naman po natin, di ba? God is a spirit. So talagang hindi natin siya nakikita. Pero ang presensya po ng Diyos ay suma sa atin. At dito po sa kwento nila Elisha at ng kanya pong katulong, makikita po natin dito yung servant ni Elisha. Di ba? Nung nakita niya na napakaraming mga soldiers sa paligid nila, syempre sabi nga, nagpanik siya, natakot siya. Sabi niya, Panginoon, anong gagawin natin? Di ba? Pero ano pong sinabi ni Elisha sa kanya? Marami tayong kakampi. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Marami tayong kasama dito. Hindi yun nakikita ng servant. Yan. But when Elisha prayed, na buksan ng Diyos ang mata ng servant na ito, na-realize niya na madami nga pala talaga silang kasama. Brothers and sisters, if God is for us, di ba? Sabi ko nga po nung mga nakaraang preaching, who can be against us? And right now at this very moment, I believe, siya po ay talagang suma sa atin. Kaya hindi ho tayo dapat matakot. God's presence is always with us. Pakiulit nga po, pakisabi po sa iyong katabi, God's presence is always with us. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yan, napakagandang pangako. At isa pa na talagang lagi nating sinasabi, yan, sa Hebrews chapter 13, verse 5b, never will I leave you, never will I forsake you. Totoo po mga kapatid, ang presensya po ng Diyos ay suma sa atin. Yes, hindi natin siya nakikita because God is a spirit. Espiritu po ang atin pong Diyos. Pero yung presensya po niya ay laging suma sa atin. At ito po yung nagbibigay sa atin ng tapang para harapin natin yung lahat ng mga pagsubok, yung lahat po ng mga gawa ng kaaway sa atin po mga buhay. So yun po yung una. Sabi nga, unseen thing, hindi nakikita, pero sigurado po tayo na nandito. And that is the presence of God. Okay po? Naintindihan po? Presence of God, number 1. So, pangalawa po, na unseen, hindi nakikita, pero tiyak na meron po tayo, God's protection. Yan. Protection po ng atin pong Diyos. Ano po yung sabi sa Psalm 34, verse 7? The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Katulad po nila Elisha, nung nakita nung servant doon po sa nung siya po'y sumilip, di ba? Sumilip siya sa bintana, nung nakita niya yung maraming mga kawal ng Syria, natakot siya. Pero nung binuksan ng Diyos ang kanyang mata at nakita niya na meron palang mga angels all around them na in the spirit realm ay kasama nila at talagang hindi sila pababayaan. Kaya tumapang po siya lumakas siya. Yan. Kasi nga alam niya na nandun ang Diyos at pinoprotektahan sila. Ito po yung problema sa atin. Tayo po bilang mga tao, even Christians, mga Kristiyano, alam natin na God is protecting us. Alam natin that God is with us. Pero may mga bagay na parang ang gusto natin, pag nag-pray tayo agad, gusto natin maramdaman kaagad natin. Makita kaagad natin yung sagot sa atin po mga panalangin. Although dito po, sa binasa natin kanina, talagang agad-agad, di ba? Ipinakita
ng Diyos doon sa servant na andun siya at siya'y magpoprotekta sa atin. Pero brothers and sisters, tayo po ay nandito sa mundo. Yan. At alam niyo po, may mga bagay na minsan nangyayari, yan, o nakikita natin sa atin pong kapaligiran, pero hindi natin maintindihan yung ginagawa ng Diyos. Alam niyo po, brothers and sisters, sometimes God's protection comes in the form of peace and strength in the middle of despair. Oftentimes, God's protection comes as an ending because He sees something more on the horizon that we cannot see. Lalong-lalo na po sa panahong ito. Meron po siyang ipinapakita sa atin that really God is protecting us. Kaya lang, hindi natin maiwasan, di ba? Yung mga nangyayari sa paligid po natin. Katulad po ngayon, di ba? Ito po yung virus. Alam na alam po natin na laganap ang virus. Now, brothers and sisters, wag naman po tayo maging katulad ng iba na mananampalataya because of their hyper faith ay hindi na sila natatakot. Hindi sa sinasabi ko sa inyong huwag kayong matakot. Kaya lang, ang problema po sa ibang Kristiyano, kasi lagi lang sinasabi that I am protected, hindi na sila sumusunod sa batas. For example, ngayon, di ba? Alam natin po na andyan yung virus. So ano po yung bilin sa atin? Di ba sabi, mag-mask, social distancing, yan. May mga guidelines na ibinibigay po sa atin. Kaya lang, ang problema po sa iba, yun, dahil nga sabi kong hyper faith, hindi sila sumusunod. Kaya pag nagkasakit, di ba, ngangaw-ngaw, iiyak, tapos sasabihin, Lord, bakit? Yan. Now, brothers and sisters, during Old Testament time na lang, yan, tingnan po natin yung unang panahon na nakikipaglaban ang mga Israelita sa mga kalaban nila. Lumalaban talaga sila. Pero God gave them strategies, wisdom. Hindi po sila agad-agad sumusugod. Nakikinig sila sa atin pong Panginoon. Yun din po ang gusto ng Diyos sa mga panahong ito. When we turn to God in times of trouble, our problem don't just go away. Kasi kailangan o tinuturuan po tayo ng Diyos na harapin natin itong mga problemang ito at pinoposisyon po niya tayo. At binibigyan niya po tayo ng strength para ma-overcome natin yung lahat ng mga nangyayari sa atin. Now, alam niyo po mga kapatid, sa panahon ito, God is really opening our spiritual eyes to see His perspective. Yung tinatawag na God's perspective. Ano yung ipinapakita ng Diyos sa atin sa mga panahon ito? And as a child of God, bilang mga anak ng Diyos, we can rest. Kumaga pwede tayong magpahinga, magkaroon ng assurance ang bawat isa sa atin that in whatever hardship we have to face o ano man yung kahirapang atin pong kinakaharap, God is your shelter, our strong tower, and our protector. Yun po yung gusto ng Diyos sa panahon ito na makita natin na kahit na andyan ang COVID, kahit na andyan ang virus, kahit na may mga problema sa paligid po natin, talagang di ba nagugutom tayo, nagkakasakit tayo, pero despite of all those things, gusto po ng Panginoon sabihin sa'yo na, hey, andito lang ako anak. I am your protector, pinoprotektahan kita. I am your healer, pinagagaling kita. Ako ang nagpapalakas sa'yo. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3, verses 3 to 5, but the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. We have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command. May the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. Alam niyo po, maraming tinuturo sa atin si Lord sa mga panahong ito. At naniniwala ako na talagang binibigyan niya tayo ng wisdom kung paano natin harapin ang mga problema, ang mga sitwasyon natin sa mga panahong ito. So brothers and sisters, makinig tayo kay Lord at hayaan po nating kumilos ang Diyos sa buhay natin. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya kasi meron talaga siyang ginagawa. And He is imparting unto us His strength. Ini-impart talaga niya sa atin ito para maharap natin yung lahat ng mga problema at pagsubok sa atin pong kapaligiran. Sabi nga po sa Psalm 121 verses 7 to 8,
The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Hindi ho tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nandyan po siya lagi. Tutulungan niya po tayo. He will deliver us. Lalong-lana po doon sa mga desisyon na minsan, di ba, parang dahil sa kaguluhan sa paligid po natin, nahirapan tayo mag-decide. Tama? And ang enemy, yun po yung gusto ng enemy eh. Yung bang mawala ka sa huwisyo, parang ganon, na maging mali yung kaisipan mo, tapos makapag-decide ka ng mali. At dahil mali ang desisyon mo, tuloy-tuloy na po yun. Yan, nababagsak tayo hanggang sa talagang manghihina tayo. Hindi lang ho physical, kundi lalo na po spiritual. At yun po yung gusto ni Satan, yun po yung gusto niya, na talagang masakop niya tayo. Pero si Lord hindi po. Nandyan ho siya lagi. Ang kailangan lang talaga is makinig tayo sa Kanya. Maging willing tayo na mag-submit and let's allow Him to work in our lives. Yan. So yun po. Yung pangalawa, protection. Pinoprotektahan po tayo ng Diyos. Although minsan, may mga bagay talaga na nakakapag-decide tayo ng mali, talagang nag-fail tayo, bumabagsak tayo, nagkakasala tayo. Pero wag ho kayo mag-alala. Ang Diyos po na sumasa atin, ang patuloy na mag-a-uplift sa atin at gagabayan tayo dun po sa tama na dapat po natin gawin. Ang kailangan lang talaga ay bumalik tayo sa Kanya. Okay, so yung pangatlo po na hindi nakikita pero laging nandito ho at patutunayan po talaga ito sa atin ng atin pong Diyos, yung pong tinatawag na God's Providence. Yan, God's Providence. Patunay na ang Diyos natin ay Diyos. God's providence refers to God's plan and provision. At dito po sa 2 Kings chapter 6 na nakita po natin, talagang pinrovide ni Lord, di ba? Yung pong hindi lang yung kaligtasan nung dalawa, kundi maging ng buong Israel. Kasi gusto ng Panginoon patunayan sa kanilang mga kaaway na pag kinanti mo, di ba? Ang anak ng Diyos o yung bayan ng Diyos, iba ang mangyayari sa iyo. So dito po makikita natin yung tinatawag na divine providence. Yan. Ano po ibig sabihin divine providence? Is the governance of God by which He, with wisdom and love, cares for and directs all things in the universe. Yung tinatawag pong divine providence, ito po yung nagsasabi sa atin na God is in complete control of all things. He is sovereign over the universe as a whole. Siya po yung totoong makapangyarihang Diyos. Hawak niya ang buong mundo. Yan. Ano po sabi sa Psalm 103 verse 19? The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Yan. So talagang ang Diyos po ang may likha ng langit at lupa. Hawak niya po ang buong mundo. O doon nakikita natin, di ba, na talagang ang kaaway, He is also reigning dito po sa earth dahil nga sa pagpili ng mga tao na piliin ang masama. Pero alam niyo po, tinuturuan tayo ng Biblia. Divine providence, isa sa verse na talagang makakapagsabi na talagang ang Diyos ay sumasa atin at may ginagawa siya sa Romans 8:28. Ano po sabi doon? We know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. All things means all things. Pakisabi nga po sa katabi mo, lahat ng bagay. Yan. God is never out of control. Although nandyan po si Satan, yes, he is tempting us. Talagang tinitempt niya tayo para magkamali tayo, para bumagsak tayo, at totoo naman, di ba? Marami sa atin bumabagsak, marami sa atin nahuhulog sa kamay ng kaaway. Pero alam niyo po, ang Diyos na sumasa atin, He will do everything. Gagawin niya ang lahat para maibalik niya tayo sa Kanya. Kung bibigyan lang talaga natin ng pagkakataon ng atin pong Diyos, itatama at itatama po niya tayo. We know that God allows things for a reason. Lahat po na nangyayari sa panahon pong ito, may rason po si Lord at meron po siyang plano. At ang plano po niya ay mabuti. Kasi pwedeng magtanong kayo, gusto ba ni Lord itong nangyayari ngayon? Itong pandemyang ito? Bakit hinayaan niya na magkasakit? Bakit hinayaan niya na may mamatay? Bakit hinayaan niya na bumagsak ang ekonomiya natin? Parang pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun yung mga tanong ng iba. Will ba ito ni Lord? Yan, hawak ba niya tayo? Bakit ganito nangyayari?
Now, brothers and sisters, sa ngayon, we don't understand, pero naniniwala ko, because of the sovereignty of our God, He is still in full control. Pwedeng sabihin ng kaaway natin na, wala na yung Diyos mo, iniwan ka na niya. Pero sa akin po, patuloy kong sasabihin, my God is in full control. Magkaroon man ng sakit, magkaroon man ng krisis, magkaroon man ng mga kahirapan sa paligid po natin, I believe God is still in control and He will do everything. Gagawin po niya ang lahat, ipapakita pa rin po niya ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Sample na nga lang, di ba, si Paul, yung nakita natin kanina, bakit na ba sinabi doon sa Corinto yun? Kung titingnan po natin naging buhay ni Pablo, simula nakakilala siya sa atin pong Diyos, di ba? Ang daming pagsubok kung saan-saan siya, humarap, di ba? Kinulong siya, andun yung halos, sabi nga, ilang araw siya sa gitna ng karagatan, di ba? Pero alam niya na kahit na nandun siya sa sitwasyon na yon, God is with him and God has a plan in his life. Ganon din po sa atin mga kapatid. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, pero naniniwala ako, may plano si Lord sa buhay mo. Ano po ang sabi sa Proverbs 19 verse 21? Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Yan, marami tayong plano, marami tayong nakikita, marami tayong gustong gawin. Di ba? Pero, yung layunin pa rin po ng Diyos ang mananaig sa atin kung makikinig po tayo sa Kanya at susunod po tayo sa Kanya. The best thing we can do when looking to the future or when life doesn't go according to plan is let God be God. Alam ko po, marami sa atin ngayon ang nagtatanong, gusto ba ni Lord yung nangyayari ngayon sa buhay mo? Brothers and sisters, align your life with His plans. Baka mamaya, di ba, merong ipinapahiwatig o merong sinasabi talaga si Lord sa atin. Ang kailangan lamang ay i-align natin yung will natin dun sa will ni Lord sa buhay natin and allow Him to work in our life. At gusto po magtapos dito sa quotation na binigay po ni Charles Spurgeon. Alam naman po natin siya, di ba? Sabi po niya tungkol po dito sa mga trials na pinagdadaanan po natin. When you go through a trial, the sovereignty of God is the pillow upon which you lay your head. Ang ganda. Nung minimeditate ko nga siya, parang sabi ko nga, oo nga no, di ba? Totoo naman na merong krisis, lalo na ngayon, pandemic. Talagang ang daming mga tao ang hanggang ngayon hindi pa rin alam kung paano makakalabas sa sitwasyong ito. Itong bansa po natin ngayon, nakakaiyak kung atin pong pakikinggan yung mga balita sa paligid po natin. Pero ang sabi po niya doon, parang nung ini-evaluate ko nga siya, nung minimeditate ko, di ba sabi nga niya doon, ito daw yung kanyang yung kanyang unan, di ba? Yung sovereignty, ang ibig sabihin po yung kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng Diyos, ang siyang magiging unan niya. Ibig sabihin, kaya niyang matulog ng may kapahingahan at kapayapaan sa gitna ng krisis, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga nangyayari sa paligid po natin. We can rest in the presence of God because He is our Almighty God. Diba? Ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos natin na buhay, na kung saan, kung hahayaan lang talaga natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin, magkaroon man ng maraming mga, katulad nga nangyayari ngayon, di ba? Pwede natin siyang sabihin, dumadaan tayo sa bagyo di ba? Bagyo ng buhay na kung saan talagang minsan nakakalula, di ba? Ang hirap-hirap ng sitwasyon natin. Pero our God is a sovereign God. He holds our future. He holds our life. Hawak niya yung buhay natin. At maniwala tayo doon. Manampalataya tayo na ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin, ang atin pong kailangan para matugunan yung lahat ng atin pong pangailangan. In this pandemic situation na meron po tayo, sabi ko nga sa inyo, di ba, we're not prepared. Pilipinas hindi handa, ang ibang bansa hindi handa, hanggang ngayon nag-struggle pa rin tayo, di ba? But the truth is, God is always in control. And His plans are never thwarted. Ibig sabihin, hindi ho mababali yan. Although, may sarili po tayong desisyon. Siyempre, sinasabi nga, meron tayong free will, di ba? Pero,
kung hahayaan po natin ang atin pong Diyos, hindi lang ho yung ipaunawa yung lahat na nangyayari, kundi magte-trust tayo sa Kanya sa gitna ng mga sitwasyon ng atin pong mga buhay. Naniniwala po ako that God will provide. God will provide the peace that we need. God will provide the power that we need. In the midst of this pandemic, kapatid, tutulungan tayo ng Diyos na makita mo that you can still be a blessing. Tayo po ay magiging pagpapala sa marami pang mga tao na nangangailangan po ng kapangyarihan ng ating Diyos. God wants to use you. Yung kwento po kanina, di ba? About Elisha and his servant, di ba? Makita po natin doon na inalaw lalo na po nung servant, kasi yung servant, di ba sabi nga doon, hindi niya nakita yun nung una. Pero nung nakita niya na ang Diyos ay sumasa kanila, na nandoon ang Diyos sa kanila, and God provide yung protection na kailangan nila, at higit sa lahat, pinatunayan ng Diyos na talagang siya ang makapangyarihang Diyos. Ganon din po sa atin, mga kapatid, sa panahong ito. Nawa, makita mo na mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano sa buhay mo. Hindi niya hinayaang makilala mo siya para lang sa kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon. I believe there's more. Yan. Pakisabi nga sa katabi mo, higit pa dyan ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi gusto niya sa panahong ito, mag-stand out tayo, tumayo tayo, maging malakas tayo, maging matatag tayo, na tumutulong din sa iba. Kapatid, marami pa ang nangangailangan. Mas nangangailangan kaysa sa atin. Ikaw meron kang Diyos at gusto ng Diyos patuloy na magpakilala sa iyo. Kaya sa oras na ito, as we pray, gusto ko na buksan mo ang spiritual eyes mo ngayon and see, tingnan mo ngayon, yun pong, una ano pong sabi, presence of God na nasa iyo. See His protection and see His providence. Yung pag sinabi kasing providence, ito po yung sovereignty of our God, yung kapangyarihan niya na gusto niyang ipakita sa iyo. And I believe the Holy Spirit that is upon us right now will give us the power. Bibigyan kanya ng kapangyarihan para ma-overcome mo yung lahat ng sitwasyon mo at gagamitin kanya para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, as we pray right now, gusto ko po na talagang tingnan mo ang Diyos mo na makapangyarihan sa lahat at kaya kanyang hawakan sa mga panahon ito. He is in full control. Amen? He is in full control. Sige po, manalangin po tayo ngayon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito at tunay nga po nagpapasalamat sa kadakilaan mo sa aming pong mga buhay. Salamat dahil ikaw na Diyos namin ay tunay ngang sumasa amin. At yung presensya mo na laging sumasa amin ang mag-a-assure sa amin that you will really protect us and you will give us the power, Lord God, para magawa namin yung mga dapat naming gawin. Lord, bless your people right now. I-bless mo, Lord God, yung pong mga nanghihina sa mga oras na ito. Hindi ko alam, Lord God, ang kailang pong mga sitwasyon. Pwede ang iba sa kanila meron sakit hanggang ngayon. Hindi lamang sakit physical, kundi maging sakit sa kalooban dahil sa mga nangyayari sa kanila pong paligid. Salamat, Lord God. Salamat dahil sa panahong ito, patuloy mong ipapakita sa amin ang iyong kapangyarihan at sa amin pong pagsunod sa inyo. Yes, Holy Spirit, patuloy mong ituro sa amin yung mga dapat po namin gawin. Marami po mga tao ngayon ang nalulungkot, nahihirapan. Use us, Lord God. Use us to be a blessing at talagang makita nila na buhay ang aming Diyos at merong magandang plano ang Diyos sa kanila pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo pa sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yan. So, kapit lang po mga kapatid sa salita po ng Diyos. Katulad na sabi ko nga po sa inyo kanina, sa gitna ng pandemyang ito, patutunayan po ng Diyos na siya ang makapangyarihang Diyos natin na talagang magbibigay sa atin ng kasiguraduhan
na magagawa po natin mapagtagumpayan ang lahat. At ngayon po, bilang first Sunday, yan, tayo po dadako sa atin pong communion. Meron po tayong communion. So, nandyan na po ba ang mga elements natin? Meron po ba tayong tinapay? Meron na po ba tayong juice? Yan, sige po. In 1 minute, pwede pong atin pong ayusin na po yung atin pong mga elements para po sabay-sabay po tayong dumako sa atin pong communion. Okay po. Sa 1 Corinthians chapter 11, makikita po natin doon yung pong sinabi din po sa atin na every time na ginagawa po natin ito, gagawin natin bilang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Sige po, basahin po muna natin sa verse 23. Yan. Sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon, ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoon Jesus, ng gabing siya ay ipagkanulo, kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo ito, at sa tuwing kakainin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. So sa oras na ito, ang tinapay na ito, nagsisimbolo po ng katawan ng atin pong Panginoon, hayaan po natin, at alalahanin po natin na ang Panginoon Jesus namatay po ng krus ng Kalbaryo para sa iyo. Yan. Si Jesus po, yan, namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. Mga kasalanan natin ay kanya pong patawarin, linisin tayo, at kung ano man po ang sitwasyon mo ngayon, kaibigan, kapatid, lumapit po tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba. Aminin natin na wala po tayong magagawa kung siya sa ating mga buhay. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa puso mo, ngayon na po ang panahon para tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Sige po, manalangin tayo. Lord, sa oras na ito, kakainin po namin ang tinapay na ito, simbolo, Lord God, ng iyong katawan, na kung saan doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay nahirapan. Pero salamat, Lord God, dahil after 3 days, nabuhay kang muli. At ngayon, eto kami, inaalala namin ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan, Panginoon, pinatawad mo kami, nilinis mo kami, niligtas kami, at ngayon, kaya mo, Panginoong, pagalingin ang lahat ng mga sakit at karamdaman. Kung meron man, Lord God, sakit, kung meron mang may sakit ngayon, as we eat this bread, Lord God, let your healing flow upon each one of us. Ito man ay physical, ito man ay spiritual, ito man ay emotional, sa isip man ito, Panginoon, o maging sa financial, Lord God. Let your healing flow upon each one of us right now. In Jesus' name we pray. Amen. Sa verse 25 po, gayon din paraan kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan, sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. At tuwing kayo iinom nito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. So right now, habang iniinom po natin, patuloy na i-assure tayo ni Lord ng kanya pong presensya, and even sa dugo po ng ating Panginoon na lagi pong bumabalot at nag-iingat po sa atin, nagbibigay ng proteksyon, hayaan po natin na patuloy na ang dugo ng ating Panginoon ang siyang manguna po sa atin habang ginagawa po natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Yes, Lord, sa oras na ito, hayaan niyo, Lord God, na patuloy na i-assure niyo po ang bawat isa sa amin na sa aming pong pagsunod, tunay nga na hindi mo po kami pinababayaan, lagi kang nasa amin, and your protection is always upon us. Bless our families right now. Eto kami, Lord God, nagkakaisa po kami at sinasabi namin sa iyo, Lord Jesus, ikaw ang aming tunay na Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas, patuloy kang maghari sa aming pong mga buhay at masunod nawa ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for blessing us. Thank you, Lord, for blessing our families. Thank you, Lord God, for using us to be a blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid. Hayaan po nating patuloy na dumaloy ang kapangyarihan po ng Diyos sa atin pong mga buhay. At hayaan po natin ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na magpakilala po sa atin. Alam ko po marami pa po siyang gustong ipaunawa sa atin sa mga panahon ito. Kung meron po kayong mga tanong, yan, o kaya
prayer request. Yan. So pakisabi lang po sa inyong mga cell leaders kung meron po kay mga kaibigan ninyo na nag-invite sa inyo. Tapos wag ho niyong kalimutang mag-comment. Yan. Mag-comment po kayo at patuloy na i-like po yung page ng All Nations for Jesus Church at hayaan po natin talagang i-invite natin yan yung atin pong mga kamag-anak, mga kaibigan po natin na mag-join din po sila sa ating pong service. At ganoon din po everyday, di ba? From Monday to Friday, meron po tayong DOTD na kung saan everyday meron pong short exhortation po na binibigay sa atin para talaga lalong ma-strengthen ang ating pong pananampalataya. God bless you, saints, at patuloy na gamitin ka ng ating Diyos para po sa kanyang kaluwalhatian. God bless you.